Nasisira nga ba ang good vibes image ng Creamline Cool Smashers? Grabe, trending na naman si Denden Lazaro Revilla matapos umani ng batikos sa mga fans. At lahat yan dahil lang sa isang simpleng hand-heart gesture? Pero teka lang, simpleng heart lang ba talaga to? O mas malalim ang kwento sa likod ng cold stare ni Denden? Tara, pag-usapan natin yan. This is your courtside buddy, Jaost Volley, at welcome sa isa na namang mainit na volleyball talk, kung saang walang sinisino, lahat may karapatang magbigay ng opinyon. So ayun na nga mga ka-Spike, sa isang meet and greet ng Creamline Cool Smashers, may viral video ngayon kung saan makikita ang isang fan na todong ngiti at nagbigay pa ng hand-heart gesture sa mga players. Lahat ng players ng Creamline syempre bumate, ngumiti, nagbigay din ng heart, good vibes as always, pero si Denden Lazaro Revilla, aba, hindi gumalaw, hindi ngumiti, deadma talaga. At ayun, boom! Pumutok agad ang social media. Sabi ng ilang fans, ang sungit daw ni Denden. Walang respeto sa supporters at hindi bagay sa Creamline image na puro saya at positivity. Pero teka lang, totoo nga bang attitude problem ito? O baka naman may boundaries lang talaga si Denden na gusto niyang panindigan? Kung matatandaan ninyo, hindi na ito first time na nasangkot si Denden sa ganitong issue. Noon pa man, nung nasa Chocomucho Flying Titans pa siya, nagkaroon na rin ng tension sa fans. Yung instance na pinasasayo sila ng Ort during game, kaya nag-express ito ng saloobin during her Kumu Live at nagsabing, hindi kami dancer o celebrity, atleta kami, lumugar naman. At kahit nung Lady Eagles days pa, may video rin na umiwas siya sa akbay ng isang fanboy habang nagpapapicture. So parang consistent na. Gusto lang talaga ni Denden ng personal space. Meron na rin itong statement noon sa kanyang ex na noon ay Twitter saying, I apologize if I offended anybody with my action, but I don't apologize for being me. Medyo strong statement yun mga ka-Jaost. Parang sinasabi niyang, sorry kung nasaktan kayo, pero hindi siya magsusorry sa pagiging totoo sa sarili niya. Ito yung during my fanboy na nagpapapicture sa kanya, taong 2017 at Neo days pa nila. Ito ang interesting part. Divided ngayon ng mga fans. May mga nagsasabi na, aba, tama si Denden. Hindi lahat ng athlete kailangang maging showbiz o piliting makipag-heart-heart sa fans. Pero syempre, may iba naman nagsasabi na, meet and greet yan. Dapat friendly ka. Kasama yan sa pagiging public figure. So, nasaan ang linya? Siguro dito pumapasok yung delikadong balance ng pagiging athlete at public personality. Kasi sa sports world ngayon, hindi lang laro ang puhunan, pati image, branding, at connection sa fans. Pero at the same time, athletes are still human. Pagod, minsan bad mood, minsan gusto lang ng space. Siguro ang challenge ngayon sa mga player, lalo na sa mga sikat gaya ni Denden, paano mo mapagsasabay ang professionalism, fan interaction, at personal boundaries? Kaya mga ka-Jaost, siguro sa halit na puro bash, mas magandang tanungin natin hanggang saan ang limit ng pagiging good vibes athlete? At tayo bilang fans, kaya rin ba nating respetuhin ng personal space ng mga iniidolo natin? In the end, both sides may points, pero sana, respeto pa rin ang panalo. Kung kayo ang nasa pwesto ni Denden, gagawin nyo rin ba yun sa harap ng fans? Attitude ba talaga o misunderstood lang si Denden? Tingin nyo ba sinisira ni Denden ang good vibes image ng Creamline o siya lang yung nagiging totoo? Ako si Jaost Volley and this has been another Volley Talk Breakdown. Kung gusto mong updated sa latest volleyball chika at issue, don't forget to like, comment, and subscribe. Kita-kits ulit sa next set, dito lang sa channel na walang tapon, lahat service ace. I have to say this, I get so annoyed. I get so like, come at me, I don't care. Dina, sayaw ka naman. Dina, tingin ka naman dito. I'm like, we're warming up for a game. We're here for a job, for our work, for our trabaho namin yun. We're not there to, like, it's not a mall show. It's not a mall show. Like, even Dina knows that. Like, she's not there to dance for you. She's not there to sing for you. She's not there to entertain you. She's there to, to play volleyball. Yeah. Diba? Like,
tingin ka naman dito. Bea, tingin ka naman dito. Parang, like, we're playing. Diba? Sana may respect nyo. Like, for those fans na ganon, please naman, like, intindihin nyo rin naman where I'm coming from or where the others are coming from kasi that's not proper etiquette for when you're watching a game. Yeah, it's distracting. One, it's distracting, and two, that's, I mean, ano rin yun, desensitive rin sa mga nanonood with you. Mm-hmm. Diba? Parang yung ibang people in the audience, hindi rin kung ako yun, like, hindi ko ma-appreciate yun, parang, sasayaw? Sumayaw ka naman! Pero, seryoso ba? Tapos, first game namin, people on the bench are near the audience area, diba? Magpapapicture habang naglalaro kami? I mean, come on. Come on. That's not right. That's annoying, to be honest. Okay lang po kayo? Yes po. Walk, ma'am, sir. Kailangan po namin ng towel sa room 5. Sige po. Thank you po. You're welcome po, ma'am. Pag-retreat ng Manila na nagturo rito pang masinaya ang bawat membro ng Covenant. This time, nais ko ipakilala ang bawat with a dance performance from the Aztec Girls. Sobrang lamig! So cool. Usually after training during college. Oh, pero nanglalamang sila, naligo sila. Usually hindi kami naliligo. Oo, usually walang ligo to, pero may mga pupuntahan kasi. So anyway, we're gonna eat breakfast. Tapos sasabihin nila sa akin, wag na ako maligo bago mag-class. Next naman, ano yun? Si MG pala. MG! Ako naman. Oh my God! Sana all. I love you.